Actually, last part na yun eh. Ano lang naman yun, umiikot lang naman yun sa hostage taking. Diba? Tapos yung mga hostage syndromes, hostage negotiation, no? So, ang pinakamalawak na part dito ay yung human behavior. Na medyo mahirap tong subject na to. Bakit? Kasi it's more on psychology approach rather than criminology approach. Kasi ang orientation kasi natin, puro tayo law enforcement, di ba? Puro law enforcement, jurisprudence, criminal investigation. However, yung human behavior, mahirap siya in a sense na ang kanyang mga terminology o yung kanyang mga yung kanyang mga content ay mostly pang psychology. So remember, di ba sabi ko, ang criminology is same as psychology. Psychiatrists and sociologists, they are belong to A1 discipline, yung tinatawag nating social science, no? O behavioral science. Kaya nga kasama natin yung mga psychology, no? Ngayon, unawain natin mabuti para ano ba yung human behavior? Ano ba ang importance nito sa sa criminology, no? So ano ba ang significance ng studying human behavior pagdating sa criminality at saka mga criminals, no? Okay. Dali, ilipat ko siya, ha? Check nga ako, nagbabago yung slide. Nagbabago. Nagbabago Yes, po, yes, sir. sir. Yes, sir, nagbabago po. Babago. Okay, ano nakasulat? What is behavior? Behavior. Okay, very good. What is behavior? Pag sinabing behavior, ano agad na pumapasok sa isip ninyo, di ba? Pag sinabing behavior, hindi siya ugali. Diba yung ugali, attitude yun eh. No? Pag sinabi nating behavior, ito yung yung kanyang movement. Asan, sir? Movement, di ba? Kasi yung behavior, movement. No? So, basically, na pag sinabi nating behavior, it is an actions of organism or system usually in relation to its environment, which includes the other organism or systems around as well as the physical environment. Okay, pag sinabi nating behavior, ito yung paggalaw ng isang organismo. Di ba? Pag sabing organismo, isang nilalang na may buhay. Di ba? Organism. Maliit or malaki na organismo, siya ay nag-exhibit or nagpapakita ng behavior. Okay, is human being an organism? Di ba? Isa bang organismo ang tao o human being? The answer is yes, of course. Di ba? So tayong mga tao, we are considered as organism. So maraming uri ng organism, may maliliit, may malalaki, merong makikita mo diyan through microscope lang, 'di ba? Meron naman mas maliit sa tao, no? Meron namang mas malaki sa tao. Katulad ng mga elepante, no, giraffe, okay. So any living thing na tinatawag natin ay nagpapakita ng behavior, maliit man o malaki, ha. So therefore, ang behavior ay isang paggalaw ng isang organismo. Kahit na hindi tao to, no? Kahit na ito ay maliit na living thing lamang, nagpapakita siya ng behavior. Okay. Kaya nga, sabi, ang theory ng mga scientists, no? Ang pinakaunang organism ay nagmula sa tubig. 'Di ba? Kasi pagka, 'di ba yung tubig, 'di ba meron tayong kasabihan, ang tubig ay buhay, no? The water is life. Kasi sa tubig, maraming nabubuong organism. Kahit na iwanan mo siya na wala kang nilalagay sa kanya, pero yung tubig, siya mismo, nagkakreate siya ng life form. Kasi yun ang basihan ng mga scientists para masabi nila na merong buhay. Diba? Kaya nga tingnan mo yung bagong exploration nila sa Mars, di ba nagpadala sila ng robot doon, yung rover na robot. Di ba nakitaan nila ng tubig yung Mars. So nagkaroon sila ng pag-asa na sa Mars merong buhay. O maaring merong mabuhay kasi merong senyales ng buhay di ba? Senyales ng buhay, ano yun? Tubig. Kasi ang theory ng mga scientists, ang pinakaunang organismo ay nagmula sa tubig. No? Maganda example niyan, yung yung mga nakikita niyong gumagalaw-galaw sa tubig sa loob ng drum. Lamok, sir, lamok. Hindi lang lamok, yung mga kiti-kiti. Di ba? Alam niyo ba, nakita ba kayo ng kiti-kiti? Di ba? Yung Yes, sir. parasitic, di ba? Oo. Kung tawagin natin yan sa Tagalog, di ba, kiti-kiti. Magtataka ka, yung tubig iniwanan mo, kahit takpan mo pa yun Di ba, nagkakaroon siya ng kiti-kiti, di ba? Nagkakaroon siya ng life form. Saan galing yun, di ba? Yung ang aquarium pag matagal mo siyang hindi nilinis, kahit na walang isda,
magkakaroon ng buhay yun. Di ba? Magkakaroon ng mga maliliit na organism na gumagalaw-galaw na parang bulate, di ba? So therefore, ang sabi nila, ang buhay ay tubig, no? Ang tubig ay buhay, no? There's a sign of life. Kaya nga sabi ko nga, di ba, nung nakakita ng tubig yung mga scientists doon sa Mars, nagkaroon sila ng pag-asa na maaring mabuhay ang tao sa Mars, no? Kasi ano yun, ang sinisimbolo nun buhay, no? So ibig sabihin, merong organism. Kasi merong behavior, Diba? May organism, meron siyang behavior, no? So sabi kasi, behavior is an action of organism or a living thing, maliit or malaki man, diba? Okay. Okay, these are the 4 major kinds of behavior. So we have the overt behavior. Pag sinabi ng overt means open. Diba? Open. Makinig mabuti. Pag sinabi natin overt behavior, are those behavior that are directly observable by our naked eye. Ito yung direktang nakikita ng dalawang mga mata natin. Diba? Halimbawa, yan, tititigan nyo ako. Gumagalaw yung aking bibig, di ba? Yung aking mata, yung aking ulo. Okay, ang tawag doon ay overt behavior. So nakikita mo na gumagalaw yung aking bibig, no? Yung aking ulo, ba? Yung aking kamay. So directly observable by the naked eye. Diretso nakikita ng ating mga mata, di ba? Ang tawag doon ay overt behavior. Pag sinabi natin covert means clandestine or close, sarado, no? Or hidden. So, ito naman yung uri ng behavior na hindi natin direkta nakikita ng ating dalawang mga mata. Diba? Katulad na lamang nito, diba? Example, kahit nag-aano nyo ako katagal titigan, no matter how long you stare at me, kahit na ilang minuto pa yan, ilang oras nyo akong titigan, it's either on camera or in personal, titigan nyo ako, hindi nyo malalaman ang tumatakbo sa aking isip. Kasi bakit? Hindi nyo naman nakikita di ba? Hindi mo makikita kung ano yung iniisip ko. Kasi yung process of thinking, yun ang example ng covert behavior, no? Covert behavior that is hidden and that is not directly observable by our naked eye. Unlike yung open behavior o yung overt behavior, are those movements na diretso nakikita ng mga mata natin, di ba? So, tawag doon ay overt. Tapos, pag hindi mo naman nakikita, katulad ng process of thinking, ang tawag doon ay covert. Kung naalala nyo, meron tayo sa intelligence, di ba? Overt intelligence. Meron ding covert intelligence. Pag sinabi natin overt intelligence, nag-gather ka ng information openly in public. Di ba? Nagtatanong-tanong ka, nagkikwiri-kwiri ka, nakikita ng mga tao talaga, nangangalap ka ng informasyon. Ang tawag doon ay overt intelligence. Pag sabi naman covert intelligence, ikaw ay nangangalap ng informasyon ng palihim. Di ba? Gumagamit ka ng mga disguise, camera, telescope, di ba? So, yun lang ibig sabihin na overt, covert. Pag in-apply natin sa behavior, overt are those behavior that are directly observable by our naked eye. However, yung covert behavior, katulad na lamang ng process of thinking, are those behavior that are not directly observable by our naked eye. No? Kahit gano'n nyo katagal titigan, kahit hours pa yan, no? No matter how long you stare at me, hindi nyo alam kung ano yung nasa isip ko. Kasi yun ang example ng covert behavior. Ha? Okay, naintindihan ba? Naintindihan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, pag sinabi natin voluntary behavior, makinig. Pag sinabing voluntary behavior, are those behavior that are willfully executed within the level of our awareness. Diba? Ito yung voluntary mong ginawa. Walang nag-udyok sa'yo, hindi ka napilitan, hindi siya compulsive. Okay, marami example ng voluntary behavior, katulad ng ginagawa ninyo ngayon, di ba? Yung pakikinig, listening. Listening is a voluntary behavior. Diba? Writing, yan, nagsusulat ka. Taking notes is a voluntary behavior. Kasi gusto mong gawin yan Diba? Ikaw mismo nag-dictate sa katawan mo para kumilos. Ang tawag doon ay voluntary behavior. Diba? Ano pa example niyan? Singing, kumakanta, diba? Jumping, tumatalon. Cooking, eating, running, playing, diba? Watching, listening. So, yung mga binanggit ko, yun ang example ng voluntary behavior. Tandaan, are those behavior that are willfully executed within the level of our awareness. Voluntary mong ginagawa at walang namimilit based on your will. Diba? Okay, kung meron tayong involuntary, may tinatawag din tayo, meron tayong voluntary,
meron din tayo tinatawag na involuntary. Okay, pag sinabi naman natin involuntary behavior are those bodily parts, tandaan na, yung mga part ng katawan natin na wala tayong control. Na yung mga bodily parts natin o bodily organs natin na siyang gumagalaw kahit na tayo ay tulog or gising, di ba? Okay, isang example niyan yung ating heartbeat. Di ba yung puso? Heartbeat, no? Kayo ba, kaya nyo bang pigilan ang tibok ng puso nyo? Di ba hindi? Okay. Hindi, sir. Hindi. Kasi ang pagtibok ng ating puso, yung pag-pump ng ating muscle sa puso, ay tuloy-tuloy yan since birth. Simula ng pinanganakan, di ba? Yan ang pinakamasipag na organ natin, yung puso, di ba? Yung tinitibok lang sir ng puso ang pwedeng pigilan. Yun, yung ganon, no? Paano pag tumigil yun? Okay. So, ano ba Bumanat ka example pa. ng involuntary? Yung mga, Utak sir. bodily parts nyo. Ha? Paghinga, very good. Paghinga, yung tinatawag dating respiratory system, di ba? So, ikaw ay humihinga kahit na ikaw ay tulog or gising, Sir. tama ka? Okay, ano pa? Yung paghinga po na pipigilan din po pero ano lang. Ano? Ay, hindi mo, kaya mo pigilan yun, pero alam nyo ba, it is impossible to commit suicide sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga. Putangin na, pag nagawa mo yun, nag-suicide ka, pinigilan mo yung hininga mo. World record yun sir. World record Sir, yun. di ba may sakit na apnea? Anong apnea? Yung Sleep apnea. parang... Yes, sir. Eh, ano naman yun eh, humihinga pa rin yun eh. Humihinga pa rin yun kasi ang apnea, humihinga ka. Humihinga ka ron. Kasi respiratory. Unless takpan yung yung bunganga mo at saka yung ilong mo, di ba? Habang natutulog ka. Suffocation naman ang tawag doon, di ba? Sa legal med yung tawag doon, smothering. May legal med kayo, di ba? Meron sir. Yes, sir. Yes, sir, kaso wala pong Pero parang wala. wala po. Pero parang wala, okay. Ang tawag sa legal med doon, smothering, death by smothering. Di ba? Yung sa movie, tatakpan mo yung unan, di ba? Tatakpan mo ng unan yung mukha. Ang tawag doon, death by smothering. Kasi tatakpan yung yung daluyan ng hangin, yung ilong at saka yung bibig, di ba? Pero kapag pinasakan ng damit yung bunganga mo, tapos yung ilong mo, tinakpan yung butas, ang tawag naman doon, death by gagging. Di ba? Tandaan nyo, sa board exam, tinatanong yan. Death by gagging, di ba? Pinasakan ng na object yung bunganga mo at saka yung butas ng ilong mo para bumara, tawag doon, death by gagging. Pero kapag tinakpan ka ng unan o kaya kinumutan ka ng sinakluban ka ng kumot, ang tawag naman doon, death by smothering. Ha? Magkaiba yung dalawa na yun. Ha? Okay. So, aside po sa mga nabanggit natin, yung heartbeat at saka yung respiratory system, isa pang magandang example ng involuntary behavior ay yung ating digestion system, di ba? Yes, Pwede sir. pa pag kumain ka ngayon, bukas mo na lang i-digest para busog ka pa. Hindi pwede yun. Tangin, kamel, di ba? Hindi pwede yun, ha? Okay, kasi pag kumain ka, Rabbit sir. pag kumain ka, tuloy-tuloy yan. Di ba? Dadaan yan sa iyong small intestine to large intestine, di ba? Dadaan yan. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng may stack up yung pagkain sa sa digestive system mo kasi magtutuloy-tuloy yan sa proseso hanggang sa dumaan siya sa pinakahuling stage, di ba? Okay. So yun ang tawag dating involuntary behavior. Basta yung mga bodily movement natin, yung mga bodily parts natin hindi mo kayang pigilan. Okay. Another example yan yung blink of an eye, yung pagkurap ng ating mga mata, di ba? So, sa isang araw, hindi nyo na siguro alam kung ilang beses kayo kumukurap. Si Junel sir hindi kumukurap. Sino hindi kumukurap dito? Si Meron Junel. Joino po, Joino. Next na presidente. Amat yan, amat. Walang taong gano'n, no? Kasi yan that is involuntary behavior. You cannot control those kind of body movements kasi it is impossible, physically impossible, Sir, yung rapid eye movement, pwede rin ba yan? yung REM na tinatawag, REM, yung Yes, rapid sir. movement. Nangyayari yung pagtulog ka. Yes, sir. Nakakita ko nun minsan pinag-aarahan ko yung mata nila gumagalaw. Nangyayari lang yung pagtulog ka. Sa tao, tulog. During REM, di ba?
REM sleep. Tawag doon REM, di ba? Rapid eye movement. Pag natutulog ka. Sir, yung erection, saan papasok yung erection? Yung erection, kapag bagong gising ka, involuntary. Pero pag bago ka matulog, voluntary yun. Alam na. Alam na. Panlalaki lang yun, Mga panlalaki lang, no? Pagka, Yes, sir. Marami yung hindi nakagets. Pagka bagong gising, ano yun? Voluntary, involuntary. Voluntary. Involuntary yun, sir. Bago matulog, Balbal. Ito ko mahilig talaga. voluntary yun kasi ginalaw mo, di ba? Sir, depende na lang pag ginawang break. Iba yung mga tanungan. Ambag. Ganyan ang manifestation o senyalis ng mga Sir, bata. lalabas ba yan sa board? Oo, lalabas siya. Alam niyo, hindi ko kayo tinuturuan mag-memorize. Tuturuan ko kayo maging sharp, be creative. Alam mo, if you can create your own example in your mind, yun ang senyalis na natuto ka. Diba? Kasi iba, nagtuturo lang, papamemorize lang sa'yo without explaining further. Kasi ako gusto ko, pag nagturo ko, makapag-create ka ng sarili mo example sa isip mo. Kasi yun ang basihan ko ng tuto ko Kasi you can create your own example. Diba? Ano ang sabi ni Einstein? Diba? Imagination is more important than knowledge. Kaya dapat magaling kayong mag-imagine. Diba? Ako, malawak ang imahinasyon ko. Diba? So, base sa mga binabasa ko, sa dami ng mga libro na binasa ko, halo-halo na imahinasyon ko, nakokonek-connect ko na lahat, di ba? Yun ang talagang manifestation na natututo ka, di ba? Kaya sana maging practice ninyo yung tinatawag natin na comprehension. Yung pagkakaintindi sa binasa mo kasi yun ang magdadala sa iyo sa sa board exam O kahit na anong examination, mapa-NAPOLCOM yan, 'di ba? Mapa-PRC yan o civil service yan, yung comprehension. Kasi pag sinabi natin comprehension, gaano mo naintindihan yung binasa mo, 'di ba? Yun ang magpapapasa sa iyo sa lahat ng klase ng examination okay? At saka isa pa, hasain nyo yung inyong English proficiency. Medyo maraming technical phrase o words sa PRC, no? Ultimo yung investigator, pinapalitan nila ng word na prober. Diba? Prober, ibig sabihin ng prober investigator, no? Okay. So, what is abnormal behavior? Okay, pag sinabi nating abnormal behavior, tandaan nyo palagi. Sir, sorry po, interrupt po. May nagpapa-accept po na tatlo. Sorry po. May nagpapa-accept po na tatlo. Sige, wait lang. I-accept Sige ko. po. Tingnan natin, Ay, Thanks wala na po. siya Si Castillo ba yan? Montes po. Montes, Diego, tas ano po? O bakit Si walang Powers. Di pa kursa po. Di pa kursa. Wait lang Wala naman nag-a-appear na nagjo-join sila. Ganun po sir nangyayari, wala daw po nag-a-accept po. Hindi daw Oo sir nga makapasok, sabi. Wala na kasi wala naman to. Umabot na kami rito 70 plus dati. Wala Paano Ulitin na lang kamo yung pag-join. Wait lang tanong ko lang sa sekretary ko. Joke lang. Na-alls. Joke lang. Ito na ako sa asawa ko. Hindi, walang camera to. Dahil lang, ayusin ang sekretary ko. Wait lang. Binabayaran mo ba ako? Hindi, pag sweldo ko, babayaran ka sa. Asan ba? May nag-join daw na Kasi wala naman nag-a-appear Pero yung nag-chat sa akin, yung Castillo, wala nag-a-appear. Kanina pa siya kanina pa siya wala. Hindi, kanina pa siya nag-join. Kanina behavior, tandaan niyo mabuti, ang pamantayan natin sa abnormal behavior yung hindi natin nakasanayan, di ba? Kasi mayroong isang society, compare natin to another society, na ang pamantayan nila ng kanilang abnormal behavior normal sa iba. Di ba? Meron din namang normal sa iba, tapos pag dinala nila sa ibang society, naging abnormal, it becomes abnormal kasi iba yung kanilang pamantayan. Okay, ngayon, ang basihan natin, ang basihan natin ng abnormal, yung hindi natin nakasanayan. Kasi maaari siya maging abnormal kapag unusual, Okay. So, ito yung sinasabi natin abnormal behavior. It is something deviating
Pag sinabi nating deviating sa Tagalog, ang ibig sabihin niyang word na yan, deviating, lumilihis, o kumakanan or kumakaliwa, di ba? It is something deviating from the normal or differing from a typical. Pag sinabing typical, nakasanayan, typical, di ba? It is subjectively defined behavioral characteristic assigned to those with rare or dysfunctional conditions. It may be abnormal when it is unusual. Okay, masasabi daw natin na abnormal ang pagkilos ng isang tao kapag hindi tayo sanay sa kanya o hindi natin nakita yung nakasanayan natin sa kanya, di ba? Halimbawa, kunyari si Apanay, di ba? Kunyari si Apanay, napakatalinong estudyante, di ba? Napakagaling. Di ba? Sobrang galing ni Apanay, no? Sobrang talino. Ngayon, alam natin si Apanay, napakatalino niyan, di ba? Napakagaling niyan. Ngayon, bigla na lang isang araw itong si Apanay pumasok sa school. Tapos tinanong siya sa recitation, hindi siya nakasagot. Nag-take siya ng quiz, bagsak. Di ba? So bakit ganon? Expect natin na si Apanay yung magtatap sa exam. Expect natin na makakasagot siya ng maganda sa recitation. Pero sa kabila ng ating expectation, kabaliktaran yung nangyari. Si Apanay naging bobo bigla. Di ba? Naging tanga bigla. Naging tamad bigla. Na dati-dating masipag, dati-dating matalino. So ibig sabihin, there's something wrong with her. Siya ay nagpapakita ng abnormal behavior. Di ba? Yung dati-dating estudyante na napakagaling, no? Napakahusay, napakasipag, ay biglaan na lamang naging tamad. Biglaan na lamang naging bobo. Yun yung tinatawag nating abnormal behavior. Kasi bakit? It's not typical for her na bumagsak sa exam. It's not typical for her na hindi makasagot sa recitation. Kasi expected natin matalino at magaling, mahusay. Di ba? Bigla na lang bakit ganon? Bumagsak, naging bobo, naging tamad, di ba? So, ibig sabihin, there's something wrong with her. Nagpapakita siya ng abnormal behavior kasi hindi tayo sanay na ganun siya. Nakilala natin siya bilang matalino, magaling at mahusay na mag-aaral, pero bigla na lamang siya isang araw nagpakita ng katamaran, di ba? Bigla siya naging bobo, no? So, ang tawag doon ay unusual behavior, okay? The same scenario. Same scenario, pag binaliktad din natin yon, di ba? Okay, halimbawa ulit, si Apanay, nasanay tayo, si Apanay, tamad, balatuba, di ba, bobo. Bigla na lamang isang araw, pumasok siya, aba, putang ina, pinerfect yung quiz. Di ba? Sumagot ng napakagaling sa recitation, napaka-believe niya yung kanyang professor. So, ano nangyari kay Apanay, di ba? Alam natin, bobo yan eh. Alam natin, tanga yan. Alam natin, tamad yan eh. Bakit ganon? Bigla siyang naging masipag, bigla siyang naging matalino, bigla siyang naging magaling. There's something wrong with her. Diba? Kasi bakit? It's not typical for him o for her na maging magaling. It's not typical for her na maging mahusay at matalino. So, naging may ibig ko tanong lang sabihin, po. kahit balik-balik ka rin natin yun. Okay, anong tanong mo? Hirap naman ang tanong mo. Sir, ibig sabihin, sir, pag sinabi pong abnormal behavior, hindi lang po siya more on negative. So, okay lang po maging positive. Yes. Hindi lang more negative. Pag sinabing abnormal behavior, hindi ka sanay na ganun siya. Hindi yun ang kinasanayan mo sa kanya. Di ba? Sino ba nagtanong na yan? Si Apanay, sir. Si Apanay Sir, ba? ako. Ako yun. Ay, Apanay, may alaga. Yes, sir. Ayun ka, may alaga kang aso. Meron po. Meron Ano po. pangalan ng aso mo? Diana po. Ha? Diana po. Diana. Diana. Andyan siya ngayon. Nasa likod po. Okay. Yes, sir. Matagal mo nang alaga yan. Uy, may lipat yung slide. Opo. Magsalita yan. Yes, Matagal sir. mo nang alaga yan, si Dayan. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tatanungin kita, pag si Dayan ba umalis ka ng bahay, pagbalik mo, sinasalubong ka? Kunyari, Yes, matagal sir. kang nawala, kasi mga 3 days kang wala. O isang linggo kang wala, Actually, tapos sir. pag-uwi ka ng bahay, Yes, sir. Opo. Opo. sinasalubong ka ni Dayan. Yes, sir. Diana po. Tapos, Diana. Diana, okay, Diana. Yung buntot man Diana, kumakampay. Yes, sir. Opo. Okay. So, sa tuwing uuwi ka ng bahay, typical na sa kanya, nasa lubungin ka. Yes, sir. Okay. So, nangyari na ba na isang araw nagkatitigan kayo ni Diana, hindi kanya sinalubong, hindi siya tumayo?
Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa Ibig naman sabihin, po normal pa nangyari. yung aso mo. Okay, sir. Normal pa yung aso mo kasi yun ang nakasanayan mo sa kanya. That is typical, di ba? Okay, magulat ka pagka itong si Diana, Thank you, isang sir. araw, umuwi ka ng bahay, hindi ka sinalubong. Di ba? Opo. 3 araw kang nawala, pag uwi mo ng bahay, hindi ka sinalubong ni Diana. Hindi kumampay yung buntot ni Diana, no? So magtaka ka, there's something wrong with the dog. Opo. Di ba? Kasi hindi ka sinalubong eh. Di ba? So yun din sabi kong pamantayan natin ng abnormal to abnormal behavior. Maaring may sakit siya, o kaya yung aso, nagkakaroon siya ng mood disorder. So yung aso, tinatamaan din ng mood disorder yan, you know? So yung tinatawag nating abnormal to normal behavior. Di ba? Nagets nyo ba? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Ano sanayan natin, di ba? Baliktaran po yun. Halimbawa, ganito. Si Di Sarmiento, binigyan kayo ng tagpa-flat 1 lahat. Di ba? Sir, wala. 1.00 Sir, lahat ng abnormal grade. ano yun? Wala, Sir, rare talaga yun. Abnormal behavior yun, sir. Ha? Sir, Abnormal mind behavior behavior yun. yun. Abnormal po, abnormal. Abnormal. Himala. Ay, ko pinaulan kayo ng Himala. stress. Di ba? Pinaulan kayo ng Ay, stress. normal yun, sir. Normal yun. Normal. Di ba? Yun yung tawag ko sabi natin Normal yun. abnormal to normal behavior. Di ba? There's something wrong with him. Di ba? Maaring may na-realize siya or nagbago yung thoughts niya. Di ba? There's something wrong. Ibig sabihin, there's something changing. Di ba? Yun yung tawag nating pamantayan natin between normal and abnormal behavior. Basta, if the behavior is not typical, it may be abnormal. Kasi pag Sir, may hindi tanong mo ako, sir. nakikita yung nakasanayan mo sa kanya. Okay. Okay, symptoms of abnormal behavior. Okay. Ito, mga sintomas na ikaw ay nagpapakita na ng abnormal behavior. No? Ito tinatawag natin number 1, yung long periods of discomfort. Okay, ito yung yung nagkakaroon ka ng anxiety, yung mga agam-agam, di ba? Nagiging malungkot ka, yung grief, di ba? Sabihin, pagluluksa, grief. Usually, naranasan natin Sir, kapag tayo ay namatayan ng mahal sa buhay, di ba? O kaya, nabaon ka sa utang, di ba? It could be simple to severe, di ba? Maaring simple sa malala, di ba? So, depende kung anong level yung discomfort mo, no? So, pinaka-grave na siguro dito yun, nawalan ka ng mahal sa buhay, no? Kaya, nawalan ka ng trabaho, di ba? Depressed ka. So, yung tinatawag nating long period discomfort, di ba? Pagka kayo may problema, meron kayong iniisip, minsan hindi kayo makatulog sa gabi, di ba? Wala ng jowa. Magigising kayo sa madaling araw, mga bandang 2:00, 3:00, tapos biglaan na lang magsisingkin lahat ng problema mo, di ba? Paggising mo ng madaling araw, di ba? So, nangyayari yun sa tao, di ba? So, ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng abnormal behavior kasi hindi ka na makapag-focus sa, araw-araw na ginagawa mo. Kumbaga, nag-overthink ka na, di ba? So, iniisip mo na siya. So, lagi siya sumasagi sa isip mo. Nagkakaroon ka na ng anxiety, di ba? Okay. Ito naman tinatawag nating impaired functioning. Hindi ka gumagana ng maayos. Hindi ka nagpa-function ng maayos. Kagaya ng example ko kanina, di ba? Isang estudyante na napakatalino, bigla na lang naging tamad, di ba? O kaya isang estudyante na napakatamad, bigla na lamang naging napakatalino, di ba? So, ibig sabihin, that is abnormal, no? So, tandaan mabuti kapag nagbago siya, no? Maaring sinyalis na ito ng isang abnormal behavior, no? Then, we have the bizarre. Pag sinabi natin bizarre, ito yung kakaiba. No? Bizarre behavior. Kasi bizarre. Kakaiba. Kumbaga, siya. Ito yung uri ng behavior na talagang yung tao na merong gantong uri ng behavior ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Accordingly, no, ayon sa kanya, siya ay nakarinig ng boses na hindi naman naririnig ng boses ng iba. No? They usually talk to animals and plants. Di ba? Pinakausap nila yung mga halaman at hayop, di ba? Yung tinatawag nating bizarre behavior. Medyo weird na siya, di ba? So, manifestation yun ng abnormal behavior. Weird na siya ron, di ba? Okay. Yung disruptive naman, okay, pag sinabi naman natin disruptive behavior, pag sabi ng disruptive behavior, ito yung uri ng behavior na kung saan na yung taong tinatamaan nito ay nagkakaroon siya ng antisocial behavior. Ibig sabihin, they disregard the respect and they disregard the rights of other people. Diba? Ito yung tipo ng kapitbahay na talagang
kupal, kung sabihin, tawagin natin, di ba, kapitbahay mong kupal, di ba? Tawag doon, disruptive behavior. Yung nakakasagasa na siya sa karapatan ng ibang tao. Puro rights na lang niya yung ini-insist niya. No, he doesn't care about the rights of other people. Wala siyang pakialam sa nararamdaman nyo, di ba? Ganun yung mga to. Ang tawag doon ay disruptive behavior kasi yung kanilang behavior ay nakakasagasa na sa karapatan ng ibang tao, di ba? Ito yung makasarili, sarili lang iniisip, puro sarap lang, sarap, di ba? Hanggang sa hindi niya na namamalaya, nadidisrespect na niya ng ibang tao, di ba? So, ang tawag doon ay disruptive behavior, no? So, yung mga binanggit natin, yun yung mga sinyales or sintomas na sinasabi nating abnormal behavior, ha? Okay. Then, what is antisocial behavior and what is criminal behavior? Tandaan nyo mabuti, pag sinabi nating antisocial behavior, behavior that is not generally approved by the standard in conformity of other society, of our society. So, pag sinabi nating antisocial, no? Literally, antisocial ka, anti-society ka. Diba? Okay. Antisocial behavior is not tantamount to crime. Hindi ito krimen. No? Tandaan nyo, hindi ito krimen. Isa lamang itong kilos, galaw o gawa na masama, ngunit walang parusa sa batas. Diba? Ang tawag doon ay antisocial behavior. Tandaan na, ito lamang itong kilos, gawa na masama na walang parusa sa batas. Diba? Pero, alam nyo kasi, yung ibang antisocial behavior, it becomes criminal. No? Magiging criminal behavior siya if there's a statute punishing it. So, merong batas na nagpaparusa dito, di ba? Pag sabi statute, batas. No? Merong nagsasabi na ang antisocial behavior na yan is now a crime, di ba? Pero pag hanggat walang batas na nagpaparusa, it will remain antisocial. Nasa kategorya pa rin siya ng antisocial behavior. Okay? Example na antisocial behavior, di ba? Ayan, yung pambabastos sa mga matatanda, di ba? Disrespecting elders, that is antisocial. Noon yung babae pagka sinipulan mo, di ba, ang tawag doon catcalling, di ba? Catcalling, no? Noon ng babae pag sinipulan mo, sinitsitan mo, walang kaso 'yon, pero kabastusan 'yon, di ba? Dati antisocial 'yon, pero nung nagkaroon ng batas na anti-catcalling, yung antisocial na tinatawag natin na paninipon sa pagsitsit sa mga kababaihan, now it becomes criminal behavior. Kasi why? No? Why? There's a law punishing it. No? There's a law created for that specific scenario, di ba? So yung sisitita mo yung babae, kukunin mo yung kanyang cellphone number, kanyang Facebook account, considered na yon criminal behavior. It's no longer antisocial kasi meron na tayong batas na nagsasabi na yan ay meron kaparusahan, di ba? Dati, antisocial yon. Ano kay other example, yung pagkakaraoke ng hating gabi, di ba? So, dati, pwede kang magkaraoke na hanggang alas 12, alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw, na? Pero ngayon, may mga municipality o city na meron silang city ordinance na hanggang alas 10 lang ang karaoke. Okay. Now that behavior becomes criminal kasi bakit? Meron ng city ordinance, di ba? Pero tandaan nyo, kapag ang isang gawa or kilos na masama, pero walang parusa sa batas, it will remain antisocial. Nasa kategorya siya ng antisocial behavior. Pero pag ito ay nagkaroon na ng batas o nagpaparusa dito, it will now elevate into criminal behavior. Yun lang ang gabuhok na pagitan niya na yung antisocial between a criminal behavior. Naintindihan ba? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Naintindihan po. Yes, sir. Yung tumingin ka sa pila, is it antisocial o criminal? Antisocial po. Antisocial po. Ako kasi, masama sumingit sa pila, di ba? Pero, ang tanong, may nakasuhan na ba? Wala pa. Di ba? Wala pang nakasuhan sa pagsingit sa pila. So, nasa anti-social behavior, di ba? Okay. Yung mag-agaw ka ng asawa, kumabit ka. Criminal behavior. Criminal kasi may kaso siya. Di ba? Anong kaso niya? Concubinage sa adultery. Adultery, di ba? Yung mag-agaw ka ng jowa ng iba. Antisocial. 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 Oo, masama, no? Kasi masama 'yon, di ba? Pero walang kaso. Parusa. Kaparusahan. Kaso.
huli ka pero hindi ka kulong, di ba? Yun ang pagitan ng antisocial at saka Kinuha mo yun, sir, yung ballpen ng klase mo. TEF yun. Kinuha mo yung ballpen ng Sir, classmate mo. Yung, TEF yun. yung pangongopya ng Importo, sagot sir. sa test. Ayun, pangongopya, antisocial. Di ba? Antisocial, Yung pangongopya, cheating. Kasi wala Sir, naman hindi yung ba pwedeng ano, pumasok hindi mo sa sinunod criminal yung auto behavior sa'yo. yun? Depende. Kapag ka Kasi di nag-exam ba ka sa board, may criminal yun. simple forgery tayo? Pangongopya ba? Hindi, ang Yes, forgery sir. kasi tend to fraud eh. Kasi ang pangongopya, ano bang nangongopya? Kinopya mo yung bagay na gusto mo ibenta o nangopya ka ng sagot sa exam? Nangopya ka ng sagot sa exam, parang gano'n. Hindi, ano lang yun, antisocial yun kasi that is considered misdemeanor. Kasi ang parusa dyan, wala eh. Ano lang yan, corporal punishment lang yan eh. Di ba? Kung sa akin yan, nahuli kita, siguro papuritan lang kita ng papel. Di ba? Tapos zero na yung exam mo. No? Ganun ako pag minahuli ako eh. Okay lang magpakopya sa akin, di ba? Wag lang papahuli. So wala namang parusa diyan eh. So pero yung ibig sinasabi mo na nangopya ka ng product, alba yung Jordan na sapatos. Di ba? Yung Jordan na sapatos ginawa mo, gumawa ka ng clone, di ba? Tapos binenta mo, that is criminal. Kasi ang tawag doon is ano ba tawag dito? Dalawa kasi yan eh. May piracy at saka counterfeiting. Kapag kinopya mo yung isang bagay na katulad ng kanyang itsura, no? Yung mga detalye, kinopya mo yun. Katulad ng, di ba, gumawa ka ng Jordan na sapatos. Pero hindi talaga gawa sa, hindi talaga gawa sa Nike yun. Di ba, ginawa mo lang sa backyard nyo. No? Pero kopyang-kopya niyan, di ba? Ang tawag doon ay counterfeit. Di ba? Okay, pag sinabi naman nating piracy, iba naman yon. Yung produkto, dinuplicate mo, tapos ng marami, tapos binenta mo. Yun yung piracy. Parang libro, di ba, pinaserox mo, tapos binukbayin mo yung copy, binenta mo. Hindi naman ikaw yung author nun. Ang tawag doon ay piracy, di ba? Yung kanta, dinownload mo sa internet, tapos binurn mo sa CD, binenta mo, that is piracy. Pero yung bagay na kinopya mo na katulad ng kanyang hulma, kanyang anyo, di ba? Yung tinatawag natin sa binibenta sa bangketa, yung mga tinatawag na class A daw, sabi nila, di ba? That is counterfeiting. Di ba? Counterfeiting ang tawag doon, hindi piracy. Magkaiba yung dalawa na yun, ha? Okay, counterfeiting is a criminal behavior kasi there's a law punishing it. Same as piracy. No? Pero yung kumbaga pirata, no? pirata. Yan ang pirata. Pag sinabi natin pirata, pinipirata ka, hindi tinatangkilik yung produkto mo. Di ba? Kaya napipirata ka. Hindi tinatangkilik yung produkto mo. Kasi ang tinatangkilik, yung galing sa produkto mo na distribute ng ibang tao. Di ba? Ang tawag doon ay piracy. Pero yung produkto mo, ginaya ng ibang tao, kinopya, ang tawag doon ay counterfeiting. Okay, natindihan? Yes, sir. Sir, ano pinagkaiba ng piracy sa plagiarism? Hindi, ang plagiarism, paggaya yun ng statement eh, ginawa ni Soto eh. Di ba? Plagiarism, kumbaga hindi mo kinote hindi mo kinote yung pinagmulan ng statement na Walang ginamit. credit, sir, walang credit. Walang citation. Yeah, walang Kung citation. reference. Ang tawag doon ay plagiarism, no? Katulad sa libro, 'di ba? Pag may quote doon, sabi ni Robert Peel, 'di ba? Ang sabi ni Robert Peel, the police are the public and the police are the public and the public are the police, 'di ba? Dapat i-cite mo 'yon kay Robert Peel kasi kay Robert Peel galing yung na 'yon, yung phraseology na 'yon at saka yung siya ang nag-coin doon na yung word na 'yon. Pero pag hindi mo siya sinite, that is plagiarism, pangagaya ng statement, 'di ba? Thank you, sir. Okay, 'di ba? Thank you, sir. Thank you. Hindi lang ibig sabihin ng plagiarism. Yung tinatanong mo kasi kanina, yung isa? Plagiarism versus Piracy, sir. piracy. Yun nga, piracy nga, dinuplicate mo yung produkto na iba, tapos binenta mo. Pinaka-maganda example, wag tayong lumayo, yung libro. Di ba? Yung libro ni Kernel Pihano, di ba? Yung libro ni Kernel Pihano, sinaserox mo,
'Di ba? May nakapangalan yun, may pangalan Serpiano yun, 'di ba? Tapos ang ginawa mo, binukbay mo yung Sinerox, then binenta mo sa mga estudyante. Tapos yung kita ng libro, sa'yo napupunta, hindi kay Serpiano. Sir, pwede rin bang pumasok yung intellectual property doon? Ayun nga yun eh. Yun ay IPR, intellectual property. Kumbaga nilikha ng katang-isip na ibang tao, 'di ba? Pakikinabangan mo. Yan tawag doon ay Yes, sir. intellectual property rights, 'di ba? Katulad ko pag gumawa ako ng libro, yung mga tanong na ginawa ko, sa akin lang yun eh. Ako lang ang may karapatan magbenta nun kasi galing sa utak ko yun. Ngayon pagka yun hiniram mo sa akin, tapos binenta mo, that is violation of my intellectual property. Yes, sir. Meron nga yun, sir. Republic Act 8293 ata, sir. Oo, yun yun. Kaya huwag kayo mag-ano ng libro. Huwag kayo, tawag dito, magpa-xerox ng libro tapos ibenta nyo. Kaya yung mga reviewer na ano, at nagaling sa review center na copy-paste mula sa ibang review center, that is intellectual property rights. Di ba? May mga review center na nangungopia. Biktima dyan, suki-suki dyan, yung Quest. Yung reviewer ng Quest, nako, ang dami ng reviewer na nag-copy-paste ng reviewer nila. Di ba? Mutik pa nga nilang i-demanda yung iba, di ba? Kasi maganda reviewer ng Quest, marami talaga lumalabas, kaya ginagawa na ibang RC. Magpapa-enroll sila ng bata sa Quest, tapos kung pag nabigyan ng material, ibabayaran yung bata, ipapaserox ng ibang review center, ine-edit na lang. Di ba? Ganun lang ginagawa nila. Eh, yun Sir, yung paano talagang sir yung literal na IPR. Sir, may tanong ako, sir. Sige. Paano sir, kaya sir, yung mga review material sir ng ibang review center sir, kinopya mo sir, tas di mo binenta, pinamigay mo, anong kaso nyo? Ano na? Yung, Pinamigay. po sir, kinopya mo, nag-produce ka ng marami, tas pinamigay mo sa iba, anong yun? Ay, may kaso ka pa rin doon. Kasi magkakaroon ng damage yung yung author eh. Kumbaga pag pinamigay mo yun, paano siya kikita? Eh yung kanyang ginawa ay free for all. Didibanda ka nun. May kaso yun, IPR pa din yun. Ganun pa rin ang mangyayari doon, violation pa rin yun ng IPR. Kasi paano siya magkakaroon ng profit? In-upload mo sa internet. Di ba? Kaya napansin niyo yung mga binigay ko sa inyo, yung binigay ko sa inyo reviewer. Yes, sir. May pangalan mo, sir. Yung iba doon akin, yung iba hindi. Kaya sabi ko, wag nyo i-distribute. Kung hindi, kasuhan kayo dyan. Pagka nakarating sa iba. Kaya exclusively sa inyo lang yan. Huwag nyo nang i-disseminate pagka nagamit ninyo. Yes, sir. Dami ko nga nababasa doon, sir. Maganda yung materials. Maganda yung materials, sir. Okay, so wala nang tanong ha. Proceed na tayo dito. Okay. So what is insanity? O sinatawag nating kabaliwan, di ba? So pag sinabi nating insanity, hindi siya psychological term. Sapagkat siya isang legal term na ginagamit sa korte, insanity, Okay, masasabi natin na ang isang tao ay insane if he is not able to judge between right and wrong. Hindi niya alam yung tama sa mali. Hindi niya alam yung totoo sa hindi, di ba? That is insanity. Tandaan nyo, insanity, there is a deprivation of intelligence, Meron siyang complete deprivation of intelligence, totally 100%, wala siyang intelihente. That is insanity, kabaliwan. Okay, anong sabi ng batas? A person is exempt from criminal liability if he committed a crime during insanity or tinatawag nating lucid interval, di ba? So yun ang sabi ng batas. Ang tao ay may exempt sa criminal liability kapag siya nakagawa ng krimen sa oras na siya ay nababaliw o nabaliw. Pero hindi lahat ng oras yung taong sinasabi nating baliw ay baliw, Kailangan pumasok dun sa timeline ng lucid interval kasi may mga taong baliw pero alam nila yung ginagawa nila, May mga taong baliw pero alam nila yung ginagawa nila. Pero paminsan-minsan pumapasok sila dun sa lucid interval na kung saan wala na silang control sa kanilang ginagawa. They are no longer in control, sapagkat hindi na nila alam ang kanilang nangyayari. Ang nangyayari sa kanilang environment, That is the lucid interval. It will be considered insanity.
by the court kapag naagawa ka ng krimen during that lucid interval. Okay. So, anong ruling natin dyan? Yung McKnighton at saka Durham. Okay. Tandaan nyo mabuti, itong McKnighton rule, ito ang ruling na nagbigay daan na kung saan ang taong baliw ay dapat ma-exempt sa criminal liability. Ang tawag doon ay McKnighton rule. Tandaan nyo it was derived from the case of Daniel McKnighton. Galing ito sa kaso ni Daniel McKnighton. Okay, si Daniel McKnighton, kaaway ito ni Robert Peel. Diba kilala si Robert Peel, the father of modern policing? No? Si Daniel McKnighton, kaaway siya ni Robert Peel. Ngayon itong si Daniel McKnighton, ang kanyang paniniwala o ang kanyang hinala na itong si Robert Peel ay may balak siyang patayin o ipapatay. So, ganun ang kanyang mindset, no? Ipapapatay siya ni Robert Peel sapagkat kaaway nga niya si Robert Peel. Then, isang gabi, itong si Daniel McKnighton, may nakita siyang lalaki. It was mistaken at Robert Peel, no? Napagkamali niya si Robert Peel at dali-dali niyang kinuha yung kanyang baril, binaril niya yung lalaki na inaakala niya si Robert Peel. Ngayon, it happens na yung nabaril niya ay hindi pala si Robert Peel. Yung secretary ni Robert Peel ang nabaril niya. And the court held during that night, Daniel McKnighton was insane when he committed the crime, di ba? At yun ang nagbigay daan sa korte, no? O in any criminal court all over the world na dapat ma-exempt ang tao sa kanyang ginawa or act na labag sa batas kapag siya ay nasa oras ng insanity, no? So, they came up with the ruling na kung saan ang tao ay dapat exempted sa criminal liability kung siya ay nakakommit ng krimen during kabaliwan niyan, di ba? So, ang tawag doon ay McKnighton rule. Para din siyang Miranda Doctrine, di ba? Ang Miranda Doctrine ay isang ruling na kung saan kinakailangan mong sabihin sa tao yung kanyang basic constitutional rights, di ba? Eh naman ay galing kay Ernesto Miranda, di ba? Ito naman galing ito kay Daniel McKnighton na kung saan ang taong baliw ay dapat exempted sa criminal liability kasi nga napatunayan ng korte nung gabing barilin niya yung lalaki na inaakala niya si Robert Peel ay nababaliw siya. And the court held that during that night, McKnighton was insane and he should be exempted from criminal liability. O yung tawag doon ay McKnighton rule. Kaya pag naagawa ka ng krimen sa oras ng iyong kabaliwan, ang pag-asa mo para mag-exempt ka sa criminal liability ay tinatawag nating McKnighton rule. Ha? Okay. So, tandaan. Sir, may question lang po ako. Okay, sige, go ahead. Di ba yung sa McKnighton rule, kailangan po lucid interval? How about naman po dun sa mga imbecile tsaka feeble-minded person na nakakommit ng crime? Okay, hindi na, kasi yun tandaan niyo mabuti, yung imbecile, bababa lang yung intelligence niya. Hindi siya baliw. There is a presence of intelligence. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. However, yung imbecile at saka feeble-minded person, bababa ang level ng intelihente. Parang bata lang mag-isip yan di ba? Okay, hindi doon applicable ang McKnighton rule. Sa Pilipinas, ang i-apply natin doon ay yung Republic Act 9344 at saka yung provision ng RPC na any person who committed a crime na below 9 years of age should be exempted from criminal liability. Pero hindi natin ma-apply ang McKnighton rule kasi hindi naman hindi naman kabaliwan yung imbecility at saka yung feeble-mindedness, no? Meron siyang presence of intelligence, however, yung kanyang intelihente ay napakababa, katumbas lamang ng parang sa bata. So, hindi applicable doon ang McKnighton. Ang maaaring i-apply natin doon para hindi siya mapatawan ng criminal liability ay yung Republic Act 9344 at saka yung provision sa RPC sa Book 1 na lahat ng tao na ang edad niya ay pababa, below 9 years of age, ay exempted sa criminal liability. Alam niyo kasi sa criminal law natin, kahit na ikaw ay 30 anyos na mahigit, pero ikaw ay may problema sa pag-iisip, katulad niyan, di ba, isip bata ka, you are considered children. Kasi ang basehan natin ng maturity, hindi yung katawan ng tao di ba? Tinubuhan ka na ng lahat-lahat ng klase ng buhok sa katawan mo, pero yung utak mo pang 7 taon pa lang din. Hindi ka pa mature doon. So therefore, maaari ka pa ituring na parang bata. No? So, ang i-apply sa iyo ng batas, what is favorable law na pwedeng i-apply sa iyo, ay yung provision sa Republic Act, sa Republic Act 1944, at saka yung sa RPC natin na nagsasabi na lahat ng tao
na may kahalintulad na pag-iisip na 9 na taon na bata pa o ba ay exempted sa criminal liability. But definitely, hindi McNaughton rule kasi hindi ka baliwan yun. Yes, sir. Thank you, sir. Ang baliw lang yung McNaughton, di ba? Tandaan nyo, ang McNaughton, there's a complete deprivation of intelligence, totally 100%, hindi mo alam ang iyong ginagawa. Baliw ka nga eh, di ba? Kaya pag ikaw, napatay ka ng taong grasa, thank you ka. Di ba? Kasi alam nyo kasi, ang insanity defense is absolutory cause pagdating sa batas, sa RPC. Pag sinabing absolutory cause, 100%, wala ka pananagutan dyan, di ba? Kaya nga inaabuso to ng mga abogado eh. Kapag yung kaso mo, talong-talo talaga, di ba? Sabihin, kaso mo, ang daming ebidensya laban sa'yo, mabigat ang ebidensya laban sa'yo. Ang Yes, sir. May gumawa niyan dati, sir eh. Yung kumain ng tae. Si Alusos. Si Congressman Alusos, kumain ng tae ng pusa yun. Yeah. Report ko yun sa Master Roll ko eh. Sir, si Kibuloy. Sir, si Kibuloy, sir. Ano yun, sir? Si Kibuloy. Si Kibuloy, hindi siya baliw. Delusion yung kanya, delusion. Next topic natin yon. Kay susunod na topic sa Sabado. Delusion yon. Pag sinabing delusion, akala mo ikaw. Di ba? Pero kang pag-iisip na katulad ni ganito, ni ganyan. Di ba? Delusion yun. Doon papasok si Kibuloy. Di ba? Sir, pwede po magtanong. Sige, ano pa? Sir, ako, sir, ano lang, curious lang po ako, sir. Ano po ba, sir, yung nabasa ko lang yung, sir, yung dementia praecox, sir. Hindi ko maintindihan po kasi. Ibig sabihin ng schizophrenia. Mm. Schizophrenia, split mind, mental deterioration. Schizophrenia is a mental disease. O yan ang isa sa pinakamalalang mental disease. Kasi yung dementia praecox, schizophrenia yun. Alam nyo ba, ang schizophrenia, 50% of the patient dito, suicidal, nagpapakamatay. May suicidal tendency, no? Kalahati ng pasyente ng schizophrenic, suicidal yung mga nagpapakamatay, no? So, ano yun? Tawag dito, it's a type of mental disease. Okay, pagdating naman doon, ang i-apply naman natin doon yung Durham Rule. Kasi ang Durham Rule, nagbibigay siya ng exemption if the crime or the unlawful act is a product of mental disease. Ang paggawa mo ng krimen ay kadahilanan na ikaw ay merong sakit sa isip. Diba? Ang tawag doon Yun, sir, yung mga imbecility. Diyan papasok po. Papasok yung? Sa Durham Rule. Hindi dito. Hindi pa rin natanggapin dito yung imbecility. Kasi bakit? Hindi naman kasi mental disease ang imbecility. Pag sinabi nating mental disease, ito yung mga uri ng sakit na compulsive. Yung kleptomaniac, sir. Yes, very good. Napipilita ang gawin. Yung hindi yung mga mental retardation lang, hindi yun, sir. Hindi yung mental retardation kasi mental retardation, pag sabi mental retarded ka, mababa yung IQ mo. Ang maipapataw lang natin doon, kung sakasakali maagawa sila ng krimen, yung mitigating circumstances, papababain natin yung sentensya. Diba? Pero iba kasi yung mental disease, katulad ng kleptomania. Ang kleptomania, nagnanakaw siya pero wala siyang intent to gain. Ang pyromania, nanununog siya pero wala siyang intent to burn. Diba? Hindi nila kayang pigilan. There is a presence of intelligence, merong presensya ng intelihente dun sa tao, subalit yung kanilang pagkilos ay hindi nila mapigilan. Diba? Ang tawag doon ay mental disease. Kapag gano'n naman ang kaso mo, hindi mo naman pwedeng i-avail yung promo ng McNaughton kasi pang insanity lang yun eh. Hindi naman considered insanity ang mental disease. So kapag ganito yung kaso mo, yung promo na pwede mong ma-avoid yung kay Durham. Diba? Durham Rule. Ito magbibigay sa iyo ng exemption sa criminal liability if you committed a crime because of your mental disease. Pero pag you committed a crime because of insanity, ang bibigay sa iyo ng exemption ay si McNaughton. So don't know the difference between McNaughton and Durham, ha? So alamin niyo yung pagkakaiba niyan. Kasi sa Borism tinatanong yan. Tandaan niyo, insanity, there's a complete deprivation of intelligence, di ba? Totally, there's no presence of intelligence. Pag sabing mental disease, the person is with intelligence, but the behavior is compulsive. Napipilitan siyang gawin ng isang bagay, di ba? So, ang tawag doon ng mental disease, kapag ganito, yung promo ni Durham ang kailangan mong i-avail. Di ba? Kapag ikaw naman ay baliw, nakakommit ka ng crime during insanity, yung promo naman ni McNaughton ang kailangan mong i-avail, no?
Tandaan nyo ha, yung pagitan ng insanity at saka mental disease ha. Ano yan? Merong kahibla o gabuhok na pagitan yan. Tandaan nyo mabuti ha. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, insanity. Alam mo ang ginagawa mo, pero hindi mo mapigilan, mental disease. Ulitin ko, hindi mo alam ang ginagawa mo, insanity. Alam mo ginagawa mo, pero hindi mo kayang pigilan, compulsive, irresistible compulsion, okay, that is mental disease. So, simple, di ba? Sir, Naintindihan yung ba? kuha, malinaw, sir. Yes, sir. How about yung tinatawag nating sleepwalking? Yung somnambulism. Alam niyo ba yung somnambulism? Kasi may kaso niyan sa RPC, somnambulism. Natutulog siya. Tapos sa panaginip niya, kinuha daw niya yung bolo, yung itak, tapos pinagtatagaan niya yung kasama niya. Ang hindi niya alam, totoong tinagaan niya yung mga kasama niya habang tulog siya. Di ba? Meron pa niyan, nananaginip, tumatawid ng highway habang natutulog. Ang hindi niya alam, totoong tumawid siya ng highway habang tulog siya. Ang tawag doon ay somnambulism o tinatawag natin sleepwalking. Okay, saan siya babagsak? Insanity o mental disease? Durham o McKnighton? Insanity, sir. Darham po. Durham? Insanity, sir, kasi no Insanity, sir. presence of intelligence. Insanity. Ay, McKnighton po, McKnighton. Kasi ano siya? Under siya Final ng answer. lucid interval. Final answer, saan siya babagsak? McKnighton. Insanity, sir. Ng lucid interval po. Insanity, sir. The correct answer is insanity. Di ba? Kasi all the while, akala niya tulog lang siya. Kasi ang sabi ng Supreme Court, somnambulism is a form of insanity. Isang uri ng kabaliwan na kung saan hindi alam ng tao totally ang kanyang pinaggagawa habang siya ay tulog. Di ba? So therefore, ang maaari mong i-avail dito ay yung McKnighton rule. Not the Durham rule. No? Okay. Kleptomania, alam ko ang kleptomania, mitigated circumstances lang sa Pilipinas eh. Pero makukulong ka pa rin, babawasan lang yung sentensya mo, no? Hindi ako sigurado sa sa pyromania kung ganun din, no? So, tanong natin sa mga lawyers natin. No? May criminal law pa kayo, di ba? Meron pa ba kayong criminal law? Pero wala na po. Wala na, sir. Court testimony. Wala na, sir. Last sem, sir. Na-take na namin. Okay, Kaso- review na lang pala, no? Kasi wala, sir. Wala rin pumasok eh. Okay. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa, ha? Yung Durham at saka tag dito, McKnighton. McKnighton rule. Di ba naman yung pagka nabaliw ka matapos mo makomit yung krimen, iba yun ha. Halimbawa, gumawa ka ng krimen, nahuli ka ng mga pulis, kinulong ka, nabaliw ka sa loob ng kulungan. Iba na yon, wala nang exemption yon. Kulong ka pa rin talaga doon, ha? Kulong ka pa rin. Kasi ang usapan dito, yung oras na ginawa mo yung krimen, doon ka lang magkakaroon ng exemption kapag ka nabaliw ka during lucid interval. Pag sinabing lucid interval, ito yung mga oras na wala ka sa sarili mong katinuan. Pero iniulit ko, hindi lahat ng baliw ay baliw all the time. Di ba? There are times na kahit na baliw siya, alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Kaya, Sir, may mahirap tanong ako, na sir. simulaan to. Hindi to kayang i-determine ni judge. Kaya pagdating sa korte, andyan yung mga tropa nating psychiatrists, no? They are regarded as expert witness. Witness. Diba? Sila magko-cross-examine kung talagang baliw ka o nagbabaliwan ka lang talaga. O kung talagang na-commit mo yung krimen during insanity o outside the interval of lucid interval, no? So, andyan yung mga tropa nating psychiatrists. Mahirap lokohin yan. Mas magagaling sa mga criminologists yan. Okay, naintindihan Sir, ka. sino may legal ground sa kanila, sir, na magkulong? Yung sa correction ba sila ikukulong o sa asylum? Depende yon. Depende. Kung yan ay baliw, nakakommit ng krimen, baka dalhin siya sa mga mental institutions. Pero kung yan ay baliw, nakakommit ng krimen, pero outside lucid interval, baka sa prison ng bagsak niyan. O special place siya in prison. Depende. Pero alam ko kasi yung mga ganyang kaso, segregate yan eh. Diba? Meron silang special facilities. Kapag yung baliw talaga. Pero sa Pilipinas, hindi naman tayo ganun kateki.
Na Pilipinas, alam niyo naman prison system dito. 'Di ba? Sa libro lang maganda, pero pagka nakita mo actually, napakapangit, 'di ba? So, yun ang Yes, sir. katotohanan diyan, no? Yun, that is the truth about the Philippine prison system. Wala tayong facilities para sa mga ganyan, no? Pero basically, kapag baliw, napawalang sala, mental institution. Pero pag baliw, napatunayan may sala, prison pa rin ang bagsak niyan. Diba? BJMP pa rin yan o kaya Bucor. Depende na lang siguro kung merong solitary confinement, no? Pero tingin ko wala. Okay, wala nang tanong. Sir, ako, Tapos na tayo. Sige, anong tanong mo? sir, may Warsack, sir. Pasok po ba sa ano yan? Sa hub role? Yung may Hindi, Warsack. ano yun? Anxiety yun. PTSD tawag doon. PTSD. Post-traumatic stress disorder. Karaniwan nagkakaroon nun yung may mga may mga experience sa gera, sundalo. 'Di ba? PTSD. Meron kang long-lasting frightening memory. Meron kang nakatatakot na memorya o alaala na hindi mo makalimutan, no? Trauma 'yun eh, trauma. 'Di ba? Trauma 'yun eh. Thank you, sir. Okay. So, wala nang tanong. Yung part 2 nito, part 2, tsaka 3, gagawin ko na bukas. Mag-record na lang ako bukas para Sabado, upload na lang tayo. Tapos sa mga susunod na araw, mag-upload ako ng ibang subject, katulad ng juvenile, di ba? Para pagdating ng finals ninyo, konti na lang yung sociology na. Basahin niyo yung sociology ha. Yes, sir. Nabasa ko yun, sir. So, may katanungan pa ba? Thank you po, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you po. Thank you, sir. Matutulog na siguro kayo pare-pareho. Thank you po, sir. Sir, mag-ML pa rin yung iba dyan.